Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Sexy at maganda ka pa rin. Kahit na meron ka ng 2 anak. Akalain mo yun. Napakaliit ng mundo. Naging asawa ko ang kapatid ng asawa mo. Napatunayan ko na ang isang pagkakasala ay choice natin. Dahil ako, choice kong pumatol sa asawa ng kapatid ng mister ko. Dahil lang sa naging busy na ito sa trabaho. Ang katwiran ko noon, hindi pa naman kami matanda. Nangangailangan pa rin kami, lalo na ako. Nangangailangan pa rin ako ng kalinga ng isang lalaki. At dahil sa busy na rin sa trabaho ang mister ko noon, ay nabaling ang atensyon ko sa asawa ng kapatid niya. Sa ilang beses na may nangyari sa amin, muntik ko nang makalimutan na pamilyado kaming 2. Mabuti na lamang din at nagising pa rin ako sa katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Ito po ang aking kwento at handa kong mabasa ang kahit na anumang komento ninyo. Isang magandang araw po sa lahat ng tagapakinig o tagapakinig ng channel na ito. Kumusta na po kayo? Lalo na ang mga misis na kagaya ko. Ako nga po pala si Janice, 30 anyos na, may asawang mabait at masipag, at may 2 na kaming anak, na babae at lalaki. Tubong Santa Rosa, Laguna kaming mag-asawa. Maganda ang trabaho ng napangasawa ko. Isang head supervisor at ngayon ay manager na siya. Sa kwentong ito, masasabi kong ako ang nagkasala. Pero may pagkukulang din naman ang asawa ko. Isang kakulangan na ang tumugon ay hindi na rin iba sa amin. Ako po yung tipo ng babae na uunahin ng gluta bago ang bigas. At yan talaga ang malimit naming pag-awayan ng mister ko. Pero dahil mahal niya ako, sunod sa layaw ang lahat ng gustuhin ko. Huwag lang kaming mag-away na 2. Hindi naman po kasi sa pagmamayabang. Maganda talaga akong babae. Makinis at maputi. Kahit na may anak ay sexy pa rin ako. Ayoko talaga kasing pabayaan ang sarili ko. Kaya naman suportado rin naman ng mister ko ang mga luho ko sa sarili. Pero minsan, kapag walang-wala na talaga kami, ay nagiging rason yun ng aming pag-aaway. Nauna akong mag-asawa sa batch namin noong college. Hindi na nga ako nakagraduate. Nabuntis kasi ako nang hindi ko naman boyfriend. Si Alex na asawa ko ngayon ay boyfriend po talaga ng pinsan ko noon. Tama po kayo ng narinig. Hindi naman sa nilandi ko ang kasintahan ng pinsan ko. Nalasing kasi kami at doon may nangyari sa amin. Siya ang unang lalaki sa buhay ko. At ang isang beses na yun ay nagbunga. At ng mga panahong yun ay may kasintahan naman ako. Si Alan na naging asawa naman ngayon ng kapatid ng mister ko. Sana po ay hindi kayo maguluhan. Laging nasa bahay o lagi kasing nasa bahay ng pinsan ko noon si Alex. Nakikita na naman ako noon sa bahay ng pinsan ko kasi malapit lamang sila sa school. Medyo bukid kasi ang bahay namin at malayo sa kabayanan, kaya naman nakitira ako sa kapatid ng tatay ko. Hindi kami close ni Alex, ang boyfriend ng pinsan ko noon, dahil bihira lang din naman kaming mag-ausap. Basta mabilis ang pangyayari. May okasyon noon at nang malasing kami, magkatabi na kami ni Alex nang magising sa loob ng kwarto ko. Halos isumpa ako ng pinsan ko noon, pero ano pa ba ang magagawa nila? Nangyari na, at ang malala nga, nabuntis ako. Grabe ka, Janice. Hindi ka na naawa sa pinsan mo. At ikaw naman, Alex. Ano? Ano yung ginawa mo? Hindi nung makapagsalita si Alex. Parehas kasi kaming nakabalot sa kumot dahil wala kaming kahit ano nun sa sarili. So anong gagawin mo, Alex? Alangan namang 2 ang maging kasintahan mo.
ang anak ko at pamangkin ko. At sigurado ako hindi papayag ang tatay niya na hindi mo siya papakasalan. Singhal sa amin ang tiyahin ko. Napatulala na lang ako dahil hiyang-hiya ako. May mga bisita pa kasi ang tiyahin ko noon. Isa pang iniisip ko ng mga oras na yun ay ang boyfriend ko na si Alan. Anong mukha na lang ang iyaharap ko dito? Ano, Ate Janice? Kumusta naman? Ayos bang performance ng boyfriend ko, ha? Nakakadiri kayong dalawa. Ayoko na kayong makita. Sigaw naman ng pinsan ko na humahagulgol ng iyak at galit na galit sa amin ni Alex. Ilang oras lang din sinundo na ako ng tatay at nanay ko. Hiyang-hiya sila sa mga tao noon. Naway maging aral sa inyo ang ginawa ninyo, Janice. Graduating ka na, yan pang inuna mo. Pasalamat ka, anak kitang bata ka. Hindi ka na nahiya. Boyfriend pa ng pinsan mo. Saad ni inay na napapaiyak. Si Alex naman laging tulala at hindi malaman ang gagawin. Nagkakausap din kami at humihingi nga siya sa akin ng sorry. Nagigilty daw siya dahil siya ang una ko. Talaga lang sigurong naakit siya sa akin ng gabing yun. Maganda kasi talaga ako at sexy. Maselan kasi ako sa katawan, yung tipong laging mabango araw-araw. Si Insan kasi ay payat at morena. Si Alex naman, hindi siya yung gwapo talaga. Mas bagwapo pa rin naman ang boyfriend ko noon na si Alan kung ikukumpara sa kanya. Kaya nga patay na patay sa akin ang boyfriend kong yun. Pero sa loob ng ilang taon na magkasintahan kaming dalawa ni Alan, ginalang niya ako. Walang nangyari sa amin. Kiss and hug lang. Ewan ba naman at bumigay ako sa boyfriend ng pinsan ko. Nakakahiya talaga. Sabi nga ng itay, andyan na yan. Wala nang magagawa pa ang iyak ko at kahihiyan. Tuloy lang ang buhay ko. Pumapasok pa rin dahil graduating nga ako sa 2 taong kurso. At ang makita ako sa school ay si Alan. Umiiwas na to at halatang galit sa akin. Naghiwalay kami nang hindi nag-uusap. Walang closure. Alam kong nakarating sa kanya ang balita. Ang pinsan ko naman nakaklase ko, napilitang tumigil na sa pag-aaral kahit graduating na rin. Umalis to ng Laguna. Balita ko na sa Maynila na at nagtrabaho na lang sa isang hotel. Tibay mo dyan, isa. Idol ka na namin. Isipin mo, boyfriend ang pinsan mong pinatulan mo. Heto na nga ang kinakatakutan ko. Saktong 1 buwan mula nang may nangyari sa amin ni Alex. Hindi na ako dinatnan ng buwan ng dalaw at lagi nang masama ang pakiramdam ko. Hindi na ako nakapasok pa sa school at hindi na nakagraduate. Ayan na nga Janice yung sinasabi ko eh. Tiyak buntis ka na. Paano kung tinakasan ka ni Alex Aber? E di kahihiyan na naman natin yan. Mabuti na lang pinanagutan ka. Kung hindi lang talaga kita anak, baka napalayas na kita. Sabi ni inay at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang stress dahil sa akin. Malaki na ang tiyan ko, Miss Love, nang ikasal kami ni Alex. At syempre naman dahil maganda ako at sexy, ramdam ko rin naman na na-inlove na sa akin si Alex. Mukhang gustong gusto mo na ako ah. Tindi ng lahi mo. Buhay agad ang punla mo. Biro ko sa kanya. Habang kinakasal kami, tumawa ito at maging ang pare na nagkakasal sa amin ay biniro kami na patapusin na muna ang kasal bago maglambingan. Sa isip ko noon, wala pa talaga akong konsensya. Isipin niyo, ang pinsan ko at boyfriend kong si Alan ay nagdurusa, habang ako, masaya at nakakapagbiro pa kay Alex at para bang wala akong ginawang mali. Sa loob ng 1 taon sa bahay ni na Alex kami tumuloy. Habang nagpapagawa ng bahay ang magulang niya, napamana na raw sa kanilang mga anak. Ang bunso kasi ni na Alex, nagbabalik na ring magpakasal, kaya 3 pinto ang pinagawa ng tatay ni Alex at doon daw titira ang kanyang 3 anak at yun ang pangarap niya. Maganda naman ang plano ng biyenan ko at nagustuhan ko ang plano ng bahay-style apartment at iisa ang gate. Ang isang kapatid ni Alex dalaga pa pero nakahanda na rin ang bahay nito katabi ng bahay namin ni Alex. Mahalin niyo ang bahay na yan, Alex, ha? Pinaghirapan ko ang perang ginastos dyan. Wika ng mabait kong biyanang lalaki.
Wala na nga akong mahihiling pa. Nanganak akong malusog ang aming panganay na lalaki. Reyna ang trato sa akin ni Alex at halatang mahal na mahal niya ako. Ako naman, sunod pa rin ang kapritso ko. Wala akong inalis or binago. Pabango, pang make-up at monthly nasa parlor ako. At okay lang yun kay Alex. Masaya siya pag masaya ako. Hanggang mabuntis muli ako at naging 2 na ang anak namin ni Alex. Pero hindi ko sukat akalain na ang payapa kong buhay ay may parating palang gulo at nangyari na nga ang lahat nang magpakasal na rin ang dalagang kapatid ni Alex. Hindi ako nakialam sa preparation nila pero nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang kanilang wedding invitation. Dahil ang pakakasalan pala ng bilas kong babae ay walang iba kundi si Alan. Hindi ko akalain yun dahil hindi naman kasi niya dinadala dito ang boyfriend niya. Oo, alam kong may boyfriend siya pero hindi ko naman alam na ang ex ko yung si Alan. Nasa bahay ako ng mga barkada ko noon at nagkataon na may isang invited sa mga kaibigan ko. Sis, look, hindi ba si Alan to, yung ex mo? Magiging bilas mo pala si Alan. Ang saya-saya. Tapos magkatabi pang bahay niyo. Pader lang ang pagitan. Exciting yun ah. Tawanan at sigawan ang mga barkada ko. Maging ako man ay natulala na rin. Sus, move on na nga kayo. Ilang taon nang nakararaan no. 2 na nga ang anak ko no. Sagot ko naman pero deep inside apektado ako. Hindi ko alam kung sinasadya ba ni Alan na pakasalan ang kapatid ng asawa ko o sadyang nagkataon lang. Ayoko namang isipin na gumaganti ito sa akin. Pero ayoko namang lumaking ulo ko at baka mapahiya ako. Malay ko naman, baka nga sila talaga ang nakatadhana. Dumating na nga ang petsa ng kasalan. Flower girl ang bunso ko. Hindi naman alam ni Alex na naging boyfriend ko si Alan. Walang nakaalam. Hindi na lang ako kumibo at sunod na lang ako sa agos kumbaga. Ganda mo Maria, pinaghandaan mo yata ang kasal ng ex mo. Ang ex-girlfriend fresh na fresh. Mas fresh pa sa bride. Ikaw na talaga. Kantsaw ng mga kaibigan ko. Magtigil ka nga dyan, mahalata ka ni Alex. Wala akong magagawa. Mas fresh ako sa bride eh. Ang bewang ko 29 lang. Ang bewang ng bilas ko 36. Mas maganda ang ex. Sagot na biro ko sa kaibigan ko. Halata akong tumitingin sa akin si Alan. At aminin man niya, mas maganda ako sa asawa niya. Napapangiti ako habang kinakasal ang 2. Ewan ba? Halata akong hindi talaga gusto ni Alan ang kapatid ng asawa ko. Nakaramdam tuloy ako ng awa dito. Hindi talaga kasi ito maganda. Ang kulay niya, maitim. At halatang hindi gumagamit ang gluta. Wala ding kontrol sa pagkain kaya mataba to. Hindi kagaya ko. Ang routine ko mula ng dalaga pa ako. At naging asawa na si Alex ay same pa rin. At walang pinagbago. Kaya naman makinis pa rin ako. At nihamak na mukhang mas bata pa. At mas sexy sa bride. Natapos ang kasalan at balik na muli kami sa normal na buhay. Si Alex ay na-promote bilang head supervisor at mas lumaki pa ang sahod nito. Masayang masaya ako dahil nadagdagan ang budget ko sa pagpapaganda. At syempre naman, hindi ko pinapabayaan ang aking mag-ama. Ang mga anak ko ay matatalino at sunod din sa layaw. At si Alex naman, ginagantihan ko ng tamang pag-aasikaso ang lahat ng binibigay niya sa akin. Ang lahat ng kapritsyong binibigay niya ay sinusuklian ko ng pagmamahal. Walang masabi ang biyanan ko at wala ring masabi ang magulang ko. Tama lang daw ang ginagawa ko para mabawasan naman ang kahihiyang binigay ko sa kanila noon pa. Pero talagang ang pagsubok sa buhay mag-asawa ay kasama na habang tumatagal. Napapansin ko kasi, buhat nang ma-promote si Alex, wala na tong gana sa kama. Panay overtime kasi niya. Halos sa loob ng 1 linggo, minsan na lang tong umuwi sa tamang oras. Lagi tong umuwi ng madaling araw at pagod na pagod. Yun daw kasi ang kapalit ng promotion. Kailangan niyang magpakitang gilas
dahil napakalaki daw ng tinaas ng kanyang sahod. Nahihiya daw siya sa backer niya na kumpare ng biyanan ko. Maunawaan mo naman ako, Janice, hindi ba? Bagong promote ako at kailangan magpakitang gilas. Pagod na pagod ako at gusto ko lang magpahinga sa ngayon. Nauunawaan ko naman. Pero 30 plus pa lang ako at nangangailangan din ang katawan ko. Nang alam nyo na, hindi naman sa pagiging mahilig, pero tayong mga babae, minsan ay may hinahanap din ang katawan natin. Kahit hindi naman to palagi. Pero sa sitwasyon namin ni Alex, hindi na nagaganap ang lambingan at ang pagtatalik. Ayan na naman ang aking ugali. Lagi na akong nagagalit. Konting kibulang ni Alex, galit na ako. Siguro sa mga kagaya ko, mauunawaan niyo ko. Hindi na siya malambing. Napapabayaan na rin niya ang kanyang sarili. Kahit pa inaasikaso ko to. Mukha ng 50 anyos si Alex dahil sa kakatrabaho. Siguro nga ay abusado ko, pero anong gagawin ko? Totoo naman ang aking nararamdaman bilang babae. Hindi pa naman kami matatanda para mamahinga na pagdating sa pagtatalik. Pero si Alex, wala na talagang gana. Kaya naman pag nasa school ang dalawang bata, malimit na akong tumambay sa bahay ng mga kaibigan ko dahil nga hindi naman napuputol ang aming samahan. Yan ang ugali ko hanggang sa buhay may asawa. Kasama pa rin sa aking pang-araw-araw na buhay ang mga kaibigan ko noong kolehiyo. Kinakantsawan nga nila ako dahil mukha raw hindi na ako nadidiligan. At prangka akong sumagot sa kanila na hindi na nga. Halos mag-iisang taon na buhat nang mapromote si Alex. Alangan magyabang ako. Alam naman nila ang ugali ko. Diretsa akong manarita. Wala talaga at pakiramdam ko maaga akong magme-menopause nito. Kaya pala hindi ka na fresh sis eh. Wala tayong magagawa dyan. Maaga palang nag-retired ang sandata ni Alex eh. Lalo pa nga nila akong kinantsuwan. Masakit pero kailangan kong tanggapin. Ganyan kasi ang mga barkada ko, mga prangka lahat. Walang lihiman at kahit makasakit ang mahalaga, totoong tao kami. May mga asawa rin sila at may mga anak. Pero kung kami ay kumibo, kagaya pa rin ng dati. Isang araw, naglalaba ako noon sa labas sa garahe dahil nagkataong nasira ang washing machine ko at pinapagawa ko pa ito. Sanay na nga ako dahil iisa lang naman ang gate namin. Diretso lang ako sa paglalaba dahil kailangang matuyo agad ang uniform ni Alex. Dahil hindi umaalis ang taong ramdam kong nakatayo sa likuran ko, napalingon ako roon. At si Alan pala yun. Nakatayo at nakatitig sa akin. Bakit Alan? May problema ba? Nakikita naman kami nito pero hindi kami nagpapansinan. Ngayon lang. Kumusta ka na? Ang sexy mo pa rin ah. Buti ka pa may anak ka ng 2. Ako heto. Try ng try pero walang nangyayari. Pataba ng pataba kasi ang asawa ko. Ayaw mag-diet kahit sabihan ko. Nauunawaan kita dyan, Alan. Kaya nga hinahayaan ko lang na laging tawagin ninyo ang anak kong bunso. Halos sa inyo na nga nakatira yun eh. Inaanak pati yun ng asawa mo. Nauunawaan ko naman na gusto na ninyong magkaanak. Baka gusto mong magbayad para magkaanak. Uso yun ah. Mag-research ka. Sabay ngiti ko ng nakakaloko. Hindi ka pa rin nagbabago, no? Ayos yan. Kesa sa asawa kong ang alam lang ay magluto at kumain. Sige Mare, pag-iisipan kong sinabi mo. Pero baka gusto mo, sa'yo na lang ako gagawa ng bata. Pagbibiro pa nito. At ginantihan niya ako ng ngiting nakakaloko rin. Lokong lalaking yun ah. Sa klase naglalaway pa rin sa alindog ko si Alan. Sa isip-isip ko. Napadalas na nga ang aming pag-uusap ni Alan. Minsan kapag nasa lukurang bahay ako at nag-aasikaso sa aking mga halamanan, ay nagsasadya siya doon at makikipagkwentuhan. Hindi naman masamang tingnan. Wala namang nakakaalam na ex-boyfriend ko si Alan. Pero sa isang banda, nakukonsensya rin ako dahil syempre may pinagsamahan kami ni Alan at madali na ang bonding sa aming dalawa. Isa pa, madalas ko siyang makita na nakatitig lang sa akin.
Lalo na pag santo lamang suot ko at naka-short ng maiksi. Alam kong kursonada pa rin ako ni Alan. Hindi na kasi kami nagkakailangan dahil sa magkakilala nga kami ng halos ilang taon din. Kaya naman, naging malapit ulit kami sa isa't isa. Dumating pa ang pagkakataon na napalipat ng branch si Alex. Ginawa na itong manager sa isang factory sa bayan ng Rizal. Ewan ko ba, pero sa tuwing nagkikita kami ni Alex, wala na. Laging pagod at wala nang nangyayari sa amin. Buwanan na lang siyang umuwi dahil libre ang bahay nila sa Rizal. Hindi naman kami maisama dahil maliit lang ang bahay at malayo sa school ng mga bata. Wala kaming lambingan at nakakasawa na o nakakaumay na yung nararamdaman ko. Napapaisip pa nga ako minsan at nai-imagine na sana si Alan na lang ang kasama ko at hindi si Alex. Siguro nga ay makasalanan ako dahil nag-iisip ako ng ganun. Pero kasalanan ko ba? Dahil araw-araw kaming nakikita ni Alan kumpara kay Alex na buwanan akong umuwi ng bahay. Napapabayaan na niya ako. Oo, lumuwag kami sa pera, pero daig ko pang may asawang nasa abroad. Dumating na nga ang pagsubok sa aking buhay. Nagkaroon ng isang malaking okasyon sa pamilya ni na Alex, sa bayan din ng Laguna. Isinama naman ang kapatid nito ang 2 kong anak. Ako naman ay hindi sumama. At hindi na rin naman ako nito pinilit. Alam naman nila na hindi ako pala attend sa mga okasyon sa pamilya nila. Mas gusto ko pang mag-isa sa bahay. 3 araw silang mawawala. Nagkataon pang bakasyon na ng mga bata. Wala sa isip ko na may mangyayari palang hindi dapat. 10:00 ng gabi na noon nang may kumatok sa pintuan. Nagtataka ako dahil alam ko namang hindi umuwi ng gabi si Alex. Alam kong buwanan na ito kung umuwi sa amin. Sa una, nagdadalawang isip akong buksan ang pinto. Pero para bang may puwersang pumipilit sa akin na buksan ang pintuan. At pagbukas ko nga, si Alan ang nakita ko at lasing na lasing to. Hindi ko alam kung nagkamali lang ba talaga siya ng pintong kinakatok. Wala na akong nagawa dahil natutumba na to. Napilitan tuloy akong alalayan to patungo sa sala namin. Nakatulog ito at alam kong lasing na lasing to. Tinanggalan ko pa siya ng sapatos at napatitig ako sa kanyang muka. Napalaki ng pagkakaiba ng itsura nila ni Alex. Guwapo na dihamak talaga si Alan kumpara sa asawa ko. Agad akong lumayo at baka magkasala pa ako. Hinayaan ko na siya sa sala matulog at ako naman ay tumungo na sa kwarto ko. Pero bandang 12:00 ng madaling araw, naramdaman ko na may pumasok sa kwarto ko at doon nangyari nga ang hindi dapat. Dahil sabik na sabik ako noon at maging siya ay halata kong may matindi ding pangangailangan, ay naganap ang hindi dapat mangyari sa aming dalawa. Halos 6:00 na ng umaga nang magising si Alan. Nakaligo na ako at bis na. Sinabi kong umuwi na siya sa kanyang bahay dahil baka may makakita pa sa kanya. Dito muna ako, Janice, please. Alan, magkapatid ang mga asawa natin. Nag-iisip ka ba? Janice, ramdam ko rin naman ang pagkasabik mo sa akin kagabi. Huwag na tayong magloko ang dalawa. Pareho tayong may pangangailangan. Hindi ako nakasagot kay Alan dahil totoo na kailangan ko siya. Hanggang sa hilahin muli niya ako sa kama at maghapon kaming walang kapaguran. Sa loob ng 3 araw wala kaming pahinga at napakasaya namin ni Alan. Hanggang sa napalapit na muli ako sa aking ex-boyfriend at alam kong malaking kasalanan ang ginagawa namin. Wala akong inilihim sa mga kaibigan ko. This time, naging tapat sila sa akin. Naging seryoso sila at hindi nila ako kinampihan. Kung kapatid talagang turing mo sa amin, Janice, layuan mo si Alan. Alang-alang sa 2 mong anak. Mali, Janice eh. Hindi ka namin kakampihan ngayon. Mabait si Alex at ginagawa ang lahat para sa pamilya niyo. Mag-isip ka. Kung hindi ka makikinig sa amin, lalayuan ka namin, girl. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at humagulgol ang iyak. Tama sila. Para akong natuuhan bigla. Sinabi nila na pilitin ko si Alex na isama na kami sa Rizal. Aba, bakit gusto mo sa Rizal? Ayaw mo na ba dito? O sige, alam mo naman na ikaw ang batas dito sa bahay. Lahat ang gusto mo ay matutupad.
Sa ngayon, Miss Love, 5 taon na kami dito sa Rizal. At naging maayos naman ang buhay naming dalawa ni Alex. Salamat talaga at nanahimik rin si Alan. At balita ko'y nag-apply na to sa Canada at kinuha na niya ang kanyang asawa at doon na sila nanirahan. Hanggang dito na lang po ang kwento ng buhay ko, Miss Love. Makasalanan man ako at may maling nagawa, sabi nga ng Diyos, lahat ng nagkakasala sa akin ay papatawarin ko. Muli, nagmamahal, Janice.